tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. Maling balita, siguradong ayaw mo sa bali-baling kwento. Pagod ka na ba sa kakahanap ng kasagutan? Paulit-ulit na lang ang iyong naririnig. Huwag ka nang mag-alala, nandito na ang totoo. Sa problema at saya, kami iyong kasama. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. True FM. Dito sa True FM. True FM. Dito sa True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag lang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, informasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Sa bagong taon, ano ang babaguhin mo? Have a true New Year, kapatid! Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita! At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At matapos po ang holiday season, also known as panahon ng mga gastusin. May natira pa po ba? Kamusta naman ang inyong finances, mga kapatid? Nasaid ba o sumobra pa sa said? Kumbagay nagkautang-utang pa. Wag naman po sana. Sana hindi natin tinapos ang taong 2023 at sinalubong ang 2024 na may mga utang pa rin po tayo. Pero kung meron pa rin, gawan po natin yan ng paraan. Paano ba natin aayusin ang ating finances? Kung isa po sa inyong New Year's resolution ang magtipid o mag-invest, magkaroon ng savings, paano nga ba? Kahit na minimum wage earner po tayo, or possible kaya yun kung below minimum wage earner pa, pero dapat walang sumisweldo sa minimum wage nga, di ba mga kapatid? Pero para sa inyo po ang ating episode for today. We want to start the year right at may makakasama po tayong isang financial guru na magbibigay po ng tips ngayong 2024. Paano nga ba tayo makakasave? Paano natin i-handle yung ating mga finances? Tayo bang mga Pinoy, pinapahalagahan natin ito, 'di ba? Ano ang ating question of the day? Ano ang inyong financial goals ngayong 2024? Kadalasan po naririnig natin good health, 'di ba? Pag isa sa mga New Year's resolutions natin,
Pero ipagdating sa financial, yung pagiging stable po natin or in case na magkaroon po ng emergency, tayo po ba'y may nahuhugot dyan or may naisusubi na itatabi po? Maging pagdating po sa mga malapit na pong mag-retire, iniisip nyo ba yung retirement nyo pag yung mga 10 years, na lang kayo, 10 years to go bago mag-retire? Kailan din ba natin dapat sinisimulan mag-save, mag-invest para pagdating po ng retirement natin, kahit na bago pa lang kayo nagtatrabaho, nakikita nyo na parang at the age of 60, very comfortable ang aking magiging buhay. Mga ganong bagay, diba? Yun po ba'y isa sa mga pinapahalagahan nyo? Kung may gusto po kayong i-share sa amin, yun nga, ano ba ang inyong financial goals? Or kung may mga katanungan po kayo sa ating expert today, maari po kayo mag-comment sa ating live stream, or kung may nais po kayong diretsong itanong sa ating expert, ay tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Sali po kayo sa ating discussion. I'm sure marami po sa atin ang interesado na, ay, sana naman ngayong 2024, bago matapos itong taon na ito, kahit papano, nakapag-invest ako on something or may nakikita naman akong lumalagong pera, di ba? Kasama na po natin via StreamYard ang ating expert for today. Siya po ay isang financial expert, si Professor Vince Rapisura. Hi, Prof! Happy New Year! Hi! Happy New Year, Cheryl! Nako, long time no see tayo. Oo nga, at nagkita tayo sa StreamYard pa. Oo nga. Sa susunod, di bale, dalas-dalasan natin to, gawin natin to kahit man lang at least once every quarter para mag-guidean natin yung ating mga kababayan pagdating sa finances nila. At yes. Okay na okay ako dyan. Game ako dyan. Okay, that's good to know. Direk, palakas lang po ng konti yung audio ni Prof para mas marinig natin ng malinaw. Okay, simulan natin. Dito muna tayo doon sa behavior nating mga Pinoy, ano ang napapansin mo, Prof, sa finances or spending behavior ng mga Pinoy? Lalo na, pagkatapos ng holidays, kasi tapos na yung, tama-tama. Oo. Actually, alam mo, Cheryl, dahil sa realidad ng buhay naman natin dito sa Pilipinas, ang marami talaga ay nagsikip ng sinturon at nagtipid, pinagkasya kung ano ang meron. Yan talaga ang nangyari nitong nakaraang holiday season. May mangilan-ngilan pa rin na nangutang para sa mga celebration, pero tingin ko mas kakaunti iyon kaysa dun sa mga nagtipid talaga at pinagkasya na lang ang kanilang pera at nagtiis, o hindi naman nagtiis, siguro ay nakontento sa simpleng selebrasyon noong holiday season. Okay, ngayong holiday season, pero kung kukumpara mo rin yung mga nakalipas, nag-iba ba? Mas pinapahalagahan na ba natin ngayon ang yung finances talaga, or kung ano na lang meron ay okay na tayo? Nagkaroon din ba ng epekto, Prof, itong nagdaang pandemya kung paano rin tayo gumastos na ngayon? Yes, of course, malaking factor talaga yung pandemic, Pero sa tingin ko, ang mga Pilipino naman tingin ko ay meron talaga yung kakayahang mag-ipon at mag-invest. Ang pinakamas problema talaga natin, Cheryl, ay source of income Kasi kulang ang kinikita, kaya hindi pa yan sapat para sa gastusin, kakaunti ang pwedeng ma-save at pwedeng ma-invest. Pero kahit sa ganyang kalagayan ay mabibigyan pa rin natin ng solusyon yan. So doon sa mga nagdaang mga taon, I think ay mas nagiging aware ang mga Pilipino sa paghawak ng pera, lalong-lalo na ang impormasyon naman ay madali nang makuha ngayon dahil sa internet at saka sa social media. At marami ang sumusubok na ayusin ang kanilang paghawak sa pera. Oo. Wag lang po kayong magpapadala dun sa mga too good to be true, 'di ba? Umaabot yung hirap na hirap kang ipunin dahil masyado kang excited or naengganyo ka na maganda pala yung kita na hindi nakapani-paniwala. Pero dahil ano ka na na-convince ka na talagang wow, oo nga, i-invest mo sa mali.
Okay. Ngayon, Yeah. mga kapatid, tuturuan po namin kayo, actually ni Prof, paano. Ang mahirap, okay, gusto natin, dun sa mga nagmamanifest ng financial stability ngayong taon. Ayan, lahat tayo yan for sure. Tanong, saan at paano ba dapat magsimula? Yes, okay. So ang uumpisahan talaga natin dapat ay mayroon tayong klarong focus at purpose doon sa ating pag-iipon at pag-i-invest. Kasi kapag tayo ay may focus, yaan ay may ilalagay natin talaga yung ating energy para tayo ay makapag-ipon at makapagtipid, Kasi ang maganda diyan, huwag mong pagsasabay-sabayin ang mga goals mo, Kasi marami tayong mga gustong mangyari sa buhay, Pero isa-isahin lang natin 'yan. Yan yung maganda kasi one at a time, pag na-achieve natin 'yan ay mas maisasakatuparan natin ang mga plano natin. Tapos ang maganda rin na gagawin natin diyan ay umpisahan natin sa ating emergency savings muna, Kasi ang kailangan talaga, protektahan muna natin ang ating sarili at kaya nating tumayo sa sarili nating paa kapag may mga hindi inaasahang pangyayari na mangyayari sa buhay natin. For example, magkasakit tayo or magkaroon ng aksidente, meron tayong emergency savings na pagkukunan para dyan. Mm-hmm. So doon muna, wag yung gusto mo lahat. Paano kunwari, paano ka ba naman makakaipon or makakapag-invest kung may mga utang ka rin na naiwan? So paano ba muna, paano yung pinaka-basic first step, Prof? Oo. So kung meron kang utang, actually dapat babayaran mo yung utang mo, Maganda kung ang gagawin mo diyan ay kakausapin mo yung pinagkautangan mo at gumawa tayo ng payment plan na magaan sa iyo at kaya mong panindigan. Kasi hindi talaga matatapos ang utang kung ang hihintayin natin ay magkakaroon tayo ng biglang malaking amount at babayaran natin ng buo ang utang, Mas maganda na inuunti-unti natin 'yan. At saka ang gagawin natin, pagsasabayin natin ang pagbabayad ng utang at saka pag-iipon. Kasi hindi maganda na pagbabayad ng utang lang yung gagawin natin. Kasi kung pagbabayad ng utang yung gagawin natin, parang hindi naman masaya yon sa loob, na nagtatrabaho tayo, nagpapakapagod tayo, tapos sa utang lang lahat napupunta. Kailangan din, we have to pay ourselves first. Kaya pagsabayin ang pagbabayad ng utang at saka pag-iipon. At Cheryl, ang lagi kong sinasabi ngayon ay kung gaano tayo kagaling mangutang, dapat ganun din tayo kagaling mag-ipon. Kung hindi, dapat mas magaling pa tayong mag-ipon. Kasi ipon talaga yung solusyon, hindi utang. Ang marami kasi, na-tempt sila, na magkaroon na ako ng gadget ngayon, or magkaroon na ako, mag-travel na ako. Therefore, uutang na siya. So, instant gratification kasi ang hanap. Pero sa instant gratification, utang yan usually, magbabayad ka na ng mahal tapos mayroon pang interest na patong. Pero kapag ipon ang ginamit mo, baliktad delayed gratification siya, Madidelay ng kaunti yung pagta-travel mo o pagbili ng kung ano man ang gusto mo, pero makakamura ka kasi may cash ka na, pwede kang humingi ng discount tapos ay hindi ka pa magbabayad ng interest. Okay. Balik tayo sa basic, Prof. Yung gawin nating step by step talaga. Okay, kunwari ikaw ay minimum wage earner, diba? Sabi nila, kulang pa nga po ito Andun ba, posible pa rin ba ang makapagsubi ka, makapag-ipon ka, magkaroon pa rin ng savings? Paano ba, may formula ba yan? Kunwari, ito ang amount ng sinisweldo mo, less ganitong percentage, bayad mo sa sarili mo, bayad mo sa utang, panggastos, ganito. Paano ba? So, kapag tayo ay kumikita ng 20 to 25,000 pesos pababa, kada buwan, ang ating budgeting rule na susundin natin ay uunahin natin 5% ng ating kinikita para yan sa insurance, at 10% para sa savings. Tapos yung 85% na matitira, yaan yung pagkakasyahin natin para sa ating mga expenses. So ikaw lang bahala kung saan mo ilalagay yan kasi iba-iba tayo ng prioridad at iba-iba tayo ng gusto. Ang mahalaga, uunahin mo na magtabi para sa insurance at saka sa savings mo. Ngayon, kung mayroon kang utang,
ang gagawin mo, kukunin mo rin yan ulit doon sa 85% na portion, no? At ang gagawin mo talaga, maximum lang sana, no? Ang ibabayad mo sa utang ay 20% lang nakatumbas nung buong kinikita mo kada buwan. Kasi ang hirap naman, di ba? Meron ka ng insurance, may savings, may utang. Magkano na lang yung matitira para sa pang-araw-araw na pangangailangan? Kaya napakahalaga talaga na iiwas tayo sa utang. Kasi, naku, asawa yan ng kahirapan, sa totoo lang. Asawa ng kahirapan. Okay. Para madaling i-compute, kapag palagay natin, although hindi po 10,000 ang minimum wage, pero yun yung madaling i-compute. Ilalagay ko po sa 10,000 ang kinikita. Ang sabi mo ay 5% prof for the insurance. Okay. Yes. So, okay. Mga 500 pesos yan sa 10,000 pesos. Okay. Ano yung tinutukoy mong insurance para lang mas maintindihan ng mga kapatid po natin? Oo. So, ang insurance natin dito ay, primarily, ang unang-una dapat talaga ay health insurance muna, no? Kasi, mas maganda na yung insurance natin ay magagamit natin habang buhay muna tayo, di ba? Tapos, kapag ikaw naman ay may dependents, ibig sabihin, may mga anak ka na less than 21 years old o kaya ang mga magulang mo ay nakadepende sa'yo, no? Ay kailangan mo ng life insurance. Ang life insurance, ito yung papalit sa income na mawawala kung ikaw yung breadwinner at kunwari may mangyari sa'yo, ikaw yung breadwinner, yung life insurance policy ang papalit doon sa income na mawawala para hindi mahirapan sa kanilang pera o pagbabudget yung mga maiiwan na dependents mo. Yun yung purpose ng life insurance. Yung health insurance natin, actually dapat kasi, Cheryl naniniwala ako na dapat tulad ng edukasyon na free for all, ganun din dapat ang health. Kaya meron tayong universal healthcare law. Pero aminado tayo na kulang pa ito, no? Kaya kailangan nating dagdagan muna ng private insurance. Nasa Australia ako ngayon at naiinggit nga ako dito sa bayaw ko kasi meron siyang sakit eh. Tapos tawag lang siya sa doktor niya. Free lahat, nakakainis. Yes, sana all soon. I really hope. Kahapon yan ang topic namin. Ano ang inaasahan nyo or hiling nyo mula sa pamahalaan? At karamihan ng sagot nila ay yung maayos na healthcare system. Yung magiging alam mong magiging dependables ba ang ating healthcare system? Yung hindi tayo magkakaroon ng agam-agam or pag may naramdaman tayo walang takot. Yung tipong pag may naramdaman tayo, pupunta kaagad tayo sa pinakamalapit na ospital kasi alam mong hindi ka gagastos. Hindi ka tulad nung ipagpaliban na lang natin kasi gastos na naman yan. 'Di ba? Ganon? Oo. At saka actually, alam mong nakikita ko pa sa field kasi madalas akong nagpi-field. Ang mga Pilipino takot magpo-hospital sa government hospital kasi sabi nila, naku, kapag diyan baka hindi mo alam kung buhay pa ako kung lalabas. Pero alam mo 'yon, nakakapanlo mo siya. Pero alam ko naman natin na talagang ginagawa ng mga nasa pamahalaan ng kanilang mga trabaho, no? Pero I think papunta tayo doon. Konting tiis pa, konting effort pa, sabi nga nila, di ba? Ayan, 5% yung insurance. Then 10% savings. So pag sinabi mong 10% of the 10,000, so that's 1,000 pesos. Oo. So para magaan, ang gagawin mo, kinsenas katapusan naman dumadating yan, di ba? Ay hatid mo, so 500. Tapos para hindi mo siya iniisip every time na mag-iipon ba ako or hindi, ang gawin mo na lang ay pag pumasok yan sa payroll account mo, mag-set up ka na ng scheduled automatic transfer every kinsenas katapusan galing sa payroll account mo papunta sa emergency savings account. At madali na lang gawin yan ngayon dahil online na tayo ngayon halos lahat, 'di ba? Lalo na sa banking. Oo. At it's safer pa, mga kapatid. Mas safe talaga. Okay. So ang natitira na lamang ay 8,500. Yes, so, yung gastusin mo lahat kasama sa pagbabayad ng utang. Sabi mo 20% mula dun sa 85% ang ipambabayad sa utang. Tama ba, Prof?
Oo. So kung ano yan, no, kung yung 10,000 yung ating kinikita, so 2,000 pesos yung maximum sana na binabayad natin buwan-buwan sa utang. Kasi tingnan mo naman, Cheryl, no, kung 10,000 yon minus 500 na sa insurance, minus 1,000 sa savings, tapos minus 2,000 sa utang, 3,500 na lang yun. So, 6,500 na lang yung matitira para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mahirap pagkasyahin yun. Oo, so, kahit pa sabihin natin na 20,000, no? Kasi 20,000, doble lang ng 10,000 yan. So, 20,000, so yung ating 6,500, 13,000 pesos lang yun kada buwan. Maliit po. Pero, kakayanin ba? Ano yung yung additional tips mo, Prof? Alam natin na talagang gipit. Pero baka hindi lang natin nare-realize na ay, pwede naman pala itong pagkunan Ito na lang hindi ko gagastusin. Ano yung mga aspeto saan ka pwede palang makatipid? Ayan. Actually, sa totoo lang, Cheryl, master na ang mga Pilipino sa pagtitipid. Lahat na yata ng klaseng pagtitipid ay nakita ko na. Kasi dalawang bagay yan para tayo makapag-ipon. Pababain ang expenses at pataasin ang income. So, sa akin talaga, feeling ko lang na nasaid na natin talaga. Yung pagbaba ng expenses. Pagbaba ng expenses. So, doon tayo sa kabila. Humanap tayo ng pagkakakitaan natin. Kahit na maliit yan, kahit na part-time yan, basta hindi tayo lumalabag sa batas, wala tayong inaabuso, okay yan. Diba? So humanap tayo ng karagdagang pagkakakitaan. Okay. Tapos ang tip ko rin yan, dahil ito ay extra income, diba? Usual kasi kapag kunwari nagkaroon ng extra income, yung iba, ay ibabayad ko na lang lahat yan sa utang ko. Naku, wag mong gagawin yon. Kasi hindi ka na mamotivate, ay mag-extra akong trabaho, pambayad lang ng utang, di ba? Hindi siya maganda. So, 50-50. Yung kalahati, i-enjoy mo. Yung kalahati, either i-save mo, pambayad sa utang, o i-invest para balanse. Okay. Sa ating pagbabalik, Prof, pag-usapan natin, sige, meron namang konting sumusobra, para mapalago ko, saan ko ba pwedeng dalhin yan? Baka naman, wala naman ako baka iniisip ng mga kababayan natin, ganito lang kalit, 500, 1,000 lang nasa-save ko. Saan ko pa pwedeng i-invest yan? Paano naman lalago yung ganong kaliit na halaga? Mga ganong bambagay, Yan pag-usapan natin, mga kapatid. Kung kayo po ay may gustong i-share sa amin, yun nga po, ang aming tanong ano ang inyong financial goals ngayon 2024? Share nyo po yan, i-post nyo po sa ating live stream. Or kung may mga katanungan po kayo sa ating expert kay Professor Vince Rapisura, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, napakabait. Totoo naman, mayroong ganyan. Parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali
may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil... Sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosim. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang iyong financial goals ngayong 2024? Kasama pa rin po natin si Professor Vince Rapisura, ang ating financial expert. Sali po kayo sa ating discussion. Post nyo lamang po yan sa ating live stream or tawag po kayo sa aming tanungan hotlines. Okay, Prof, kung may emergency savings, may emergency savings na. Iba po yung emergency savings dun sa naipon natin, di ba? Dapat emergency, pang-emergency talaga. Savings, pang-savings lang talaga. Wag, minsan nakaka-tempt kasi, di ba? Parang gagalawin ko muna ngayon, babalik ko na lang hanggang hindi na natin naibalik. Back to zero na naman. Hanggat kaya po. Ayan, kailangan talaga mayroon kang disiplina. Wag po nating galawin yon. Pero yun nga, Prof, nakaipon ka na ng kaunti. 10,000 pesos. Ayan. Saan ba pwede mag-invest? At hanggang, yun na ba yung pinaka-minimum, 10,000? Pwede bang mas mabababa ng kaunti? Yes. Actually, itong mga sasabihin kong mga suggestions ay pwede nating itong simulan. 500 pesos, 1,000 pesos, pwede na, no? Ang 500 pesos na pwedeng simulan ay yung Pag-ibig MP2 ng Home Development Mutual Fund. Ito ay ang ating National Savings Program. So, programa ito ng gobyerno, no? And then, ang hindi napapansin ng iba, mayroong ni-launch ang SSS, ang tinatawag niyang WISP Plus, no? Ang Workers Investment and Savings Program Plus, at ito ay karagdagan naman para sa ating retirement, kung yan yung purpose natin. So pwede rin tayong mag-invest sa mga retail treasury bonds or retail dollar bonds. Itong retail treasury bonds or retail dollar bonds, ito ay utang ng gobyerno sa atin, at usually twice a year lang ito lumalabas, Cheryl. Ngayong ngayong February, no? February or March, usually may isang retail treasury bond na ilalabas ang gobyerno. Usually mataas ang interest rate nito, at minsan tax-free, minsan naman ay may tax, ano? Tapos pwede rin tayong mag-invest sa mga digital banks kasi ang lakas ng promo ng mga digital banks ngayon, taas na interest rate. Pero mag-ingat lang tayo kasi lapitin sila ng mga text scams, sa totoo lang. Kaya security doon medyo kailangan mas listo tayo. At saka ang suggestion ko rin ay hanggang 500,000 pesos lang yung ilalagay natin na deposit doon sa mga digital banks, no, kung aabot tayo doon. Dahil para sa akin, mga bago pa itong mga digital banks na ito At kung magsara man sila, at least may PDIC na insurance tayo na sasandalan, ano, kapag sila ay nagsara, i-cover tayo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayun, sigit ko lang, Prof, doon sa mga
digital banks ngayon, yung mga e-wallets natin. Kagaya ako, nakita ko yun sa Maya. May isinubi ako at hindi mo siya talaga magagalaw. Parang may goal ka doon. What's your goal? Kunwari, tatanungin ka nila anong goal mo hanggang end of the year? So, naka-lock lang yon. Dadagdagan mo lang ng nadadagdagan. Tapos, makikita mo, in a way, medyo they're competing with the banks kasi mas maganda ang interest rate ng digital wallets natin, ng e-wallets. Oo. Okay yan, yung mga programang ganyan na mayroon talagang purpose kung bakit ka nag-iipon, yan yung isa sa mga epektibong paraan para talagang makapag-ipon ka. Kasi kung walang purpose yung pag-iipon mo, yung dati ang turo kasi, di ba, mag-ipon ka tapos kalimutan mo, ay nako, hindi yan epektibo. No? Ang epektibo ay mag-ipon ka para sa isang bagay na gustong-gusto mo talagang mangyari sa'yo. Kunwari, pangarap mong mag-travel o kaya bumili ng bagong gadget. Yun ang gamitin mong inspirasyon at drive. Para Hello? Go ahead, Prof. Yun ang yun ang drive mo, no, Prof? Yes, yun ang drive natin para tayo ay mag-save at saka mag-invest. Kasi kung sasabihin lang natin na yung ipon ay mag-iipon lang tayo at iiwanan lang natin dyan, kakalimutan natin, nako, hindi yan talaga sustainable. Always be purpose-driven. Alamin mo kung bakit. So hanapin mo yung pinaka-pinanggigigilan mo na magkaroon ka and make that your goal for saving. Pagdating po doon sa mas malaki-laki ang na-save, mga 100,000 na, ayan, meron ka. Yun ba, syempre, inaalagaan mo lang yan, parang ayaw mo talagang galawin. Ngayon, umaabot din sa point na ayaw mong i-invest kasi baka malugi or mapunta sa wala. So, nandyan lang, nakatiwangwang. Hindi rin healthy na nandyan lang, So, aside from, kung meron ka ng emergency savings, so on top of your emergency savings, yun na yung gagawin mo na pang-invest. Kung meron kang long-term na horizon, maloloka ka, Cheryl, kasi yung mga magulang, noong 1975, ay bumili ng lupa, 20,000 pesos lang yun noon, no? At ito lang, naibenta nila 4 million pesos. Wow! Pero 1975 yun. So that's oh my God, that's 50 years, di ba? Halos 50 years siya. So talagang mahaba yung pisik. Pero so maganda yun, no? Kung meron kang 100,000 pesos ngayon, tumingin ka, baka meron kang lupa na pwedeng mabili. Land banking ang tawag dyan. Pero ito dapat ay talagang long-term mo siya na investment, no? Hindi yung, kunwari, magpag-i-invest mo ngayon, pero kailangan mo na after 1 year or 2 years. Minimum pag land banking, yan ay 10 years to 15 years. Okay? So that's one, 100,000. Pangalawa, ay pwede kang bumili ng low-cost na housing rental, housing property, tapos parentahan mo yon. Kasi ang low-cost housing rental, mga nasa 500,000 pesos yan . So, ang kakailanganin mo, usually magda-down payment ka ng 100,000. Yung 400,000, either utangin mo sa bangko o kaya sa Pag-ibig. Actually, mas gusto ko. Mas gusto ko kung sa Pag-ibig kukunin . So, yun, kapag low-cost housing kasi niyan, so paparentahan mo na, usually sa 400,000 na hihiramin mo, tapos 20 years to pay yan. Siguro mga nasa 3,000 ang babayaran mo every month. Kung paparentahan mo ngayon ng 5,000 pesos yung low-cost housing na yan, no? 5,000 minus 3,000, may kita kang 2,000 pesos every month na hindi ka masyadong nagpapagod. Ang tawag dyan ay passive income. Oo, marami tayong mga kapatid na ganyan. Oo, mga kapatid, tingnan nyo po, at least sana nagkakaroon po kayo ng idea kung oo nga, di ba? Baka masyado tayong kampante dyan. Yung pera nyo, 2 years ago, 100,000. Pag-check nyo ngayon, 100,500. Ganun lang yung kinita na pwede nyo palang paikutin.
Pero katulad po ng sinabi ni Professor Vince, maging maingat po kayo doon sa pag-iinvesta nyo. Huwag ho kayong bastang nakikinig sa kaibigan or naiengganyo na, ito, bigay akin na yung 100,000 mo. Every month, meron kang kitang 5,000 pesos or 10,000. That's too good to be true, mga kapatid. Ha? Wag po, alam natin, easy money, baka nga makakakuha ka ng, kadalasan maririnig natin yan, the first 2 months, binibigay nila talaga yung interest. After noon, ng mga susunod, wala na, hindi mo na makita. Oo. Diba? Sineset up ka talaga nila sa isang patibong, iniengganyo ka nila para maglagay ka pa ulit. So, iiwasan yan talaga. Kasi isipin natin, anong klaseng business ang makakapagbigay ng ganyang klaseng kita? Binabayaran ka pala niya. Kapalang niya. May operating costs pa yan. Magpapasweldo pa siya. May mga bills na babayaran. Anong klaseng business yan? Wala yata akong alam na business na ganyang kalaki kumita. Totoo. Ayan, mga kapatid. Puntahan po natin. Habang bago natin ituloy-tuloy yung ating discussion, may caller tayo mula sa Alabang, si Joshua Nelmida. Hi, Joshua! Good afternoon po. Good afternoon. Ano pong maitutulong ni Professor Vince? Actually, yung pinaka-main problem ko din is yung pag-ipon. Kasi yun nga, number 1, di ako talaga takot ako mag-invest. Number 2, minsan, limbawa po, yung tulad nung isang beses, magpa-plan ako mag-ipon sa isang alkansya. Pero hindi siya natutuloy-tuloy dahil biglang sasabihin ng isa, uy, pairam ng pera mo kasi wala na tayong pera, gano'n. Yan. Or kumbaga kung ano po kasi, minsan nagiging din ako na halimbawa nakaipon na ako for several days, tapos biglang kukunin nila lahat ng pera ko dahil wala na daw silang budget. Okay. Paano? Kasi 'di ba, Joshua, tayo extended talaga yung pamilya natin, no? At tayong mga Pinoy, umaano sa akin nun, mother ko. At tayong mga Pinoy, 'di ba? Parang laging pakiramdam natin ay laging hindi mawawala yung obligasyon natin sa pamilya. Pag nagsimula na tayong nagtrabaho, hanggang kahit na may sarili ng pamilya, ang pakiramdam natin ay nandyan palagi, obligasyon. Pag may nangailangan na family member, tutulong at tutulong, regardless. Minsan nga, kahit wala tayong ipantulong, hahanap tayo para maitulong. So, Joshua, parang ganun ba yung pakiramdam mo? Kaya hindi ka makaipon-ipon? Opo, tsaka hindi ko alam kung paano ko mamamonitor yung aking kasi nga po since blind din ako, hindi ko makikita, hindi ako makaka-use ng mga planner like kung paano ko siya i-monitor. Okay, kasi blind pala si Joshua. So paano nga naman? Ano bang pwedeng tips natin, Professor? Pero, ang galing ni Joshua kasi meron pa siyang kinikita. Ibig sabihin, kahit na siya ay person with disability, ay productive member siya of the society. So, Joshua, no? Prof, at inaasahan pa siya. Kaya happy ako dyan. Ano yon, Josh? Po kami ng National Paratriathlon team, may nagsasweldo din pag Tapos minsan nagsa-sideline din ako na magmamasay sa family, tapos bibigyan nila ako ng mga tigo 100, 500 something, tapos biglang, yun nga po, yung gagamitin ko bang ipon, tapos biglang may pagka muna ng ganto-ganto, tapos hindi na naibabalik. Hindi na babalik. Sa alkansya kasi niya nilalagay. Hindi niya na namomonitor. Paano ba yan? Okay. So, ganito yung gagawin mo, Joshua. So, unang-una talaga ay dapat ipaliwanag mo sa pamilya mo kung bakit ka nag-iipon, no? Ano yung pinag-iipunan mo? And then, get them on your side, kumbaga, At ipaliwanag mo sa kanilang mabuti. So, nagde-develop tayo ng community na tutulong sa atin para tayo ay makapag-ipon, no? Kasi sa totoo lang Joshua, kapag pinaliwanag mo naman sa nanay mo, na ito ay nag-iipon ako, tulungan mo naman akong mag-ipon, no? So, in that way, ay yung mindset din nila ay sasabihin nila, gusto pala ng anak ko na mag-ipon.
So, yun yung magiging natin, no? Yung magiging spirit ng bahay natin na mga kasama natin sa bahay na tayo ay mag-iipon. So, mag-establish tayo ng maayos na community natin na susuporta sa maayos na paghawak ng pera. So, yung sinasabi mo naman na hindi mo ito ma-monitor, okay? So, siguro, para sa akin, no, humanap ka ng isang taong mapagkakatiwalaan mo, pwedeng kaibigan mo yan, o kaya pwede naman ay kapatid mo, o ang gagawin mo, itong pinagkakatiwalaan mo na ito, sasabihin mo na, pwede ba natulungan mo ako mag-open ng bank account at ito sabihin mo sa akin kung anong amount na yung running balance ko at siya yung kasama mo na gagawa ng transaction, no, para ikaw ay magkaroon ng savings account. Kasi ang maganda talaga diyan ay ikaw mismo mayroon kang control doon sa iyong kinikita, no? Pero ako nakakatuwa talaga, no, na at nakaka-inspire. Sabi ko nga buti pa itong si Joshua, talagang nag-iisip mag-ipon in spite of the kapansanan, no? Talagang nilalampasan yung kapansanan at nagsusumikap. Or pwede din ba yun, Prof? Ito, Joshua, kung gusto mo mag-ipon, kasi yung sabi mo kanina, Prof, yung MP2, diba? Doon mo ilagay. Kahit pa magkano, pa 500 buwan-buwan. Doon mo na idiretso, wag mo nang ilagay sa alkansya kasi malapitin sa temptation yan. Oo. Actually, yung alkansya kasi sa totoo lang din yan dinidiscourage din yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi nagkukulang ang mga barya, no, na nagsisirculate. Pero tama. Pero Joshua, para mas maging ka din, no, para mas maging independent, kumbaga, lalong-lalo na sa pagtanda mo. Kasi yan yung mga kinakatakutan ng mga may kapansanan, di ba? Ang kanilang hinaharap. Paano na pag wala na yung mga magulang, no? So, ang gagawin mo, ngayon pa lang, pwedeng ang gawin mo doon sa pera na iniipon mo ay ipambayad mo sa SSS. Kasi yung SSS natin, Joshua, no? Kapag tayo nakapagbayad ng 120 na hulog, no? Kapag nakapaghulog tayo ng 120 na hulog, mayroon na tayong monthly pension kapag tayo ay tumanda. 60 years old. Oo. Ikaw ba, Joshua, meron ka bang SSS or pag-ibig? Wala pa po at all. Wala pa at all? Ilang taong ka na, Josh? Joshua? 23 po. 23. O, pwede na. Simulan mo na, as low as, sa tingin mo, magkano yung kaya mong isave sa isang buwan? Kaya ba yan ng 500? 1,000? Di pa sure Ayun. Di pa sure. Ayun. Yun yung ilan sa mga idea na pwede mong, mga tips na bigay namin sa iyo ni Professor Vince na pwede mo nang simulan habang bata ka pa. Apo. Kaya ba? Alright, Josh. Salamat sa pagtawag mo, ha? Apo. You're welcome po. And Happy New Year! Ayun, Prof, break tayo ng kaunti. Tuloy-tuloy po natin itong ating discussion. Baka po kayo may gustong itanong kay Professor Vince. Tawag po kayo sa ating tanungan hotlines or maaari nyo po yung i-post sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM.
Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Oras natin mga kapatid, 4:44 ng hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang iyong financial goals ngayong 2024? At kasama pa rin po natin si Professor Vince Rapisura, ang ating financial expert. Kung nakaluwag-luwag nga po kanina, no, yung nakaipon na ng 100,000, kanina napag-usapan na natin sa ang practical mag-invest. Yung pwede kang bumili ng lupa, ayan, pero long term, siguraduhin nyo pong maayos ang papeles, ang mga titulo niyan. Ito, marami kasi ngayon, Prof, tanungin ko na rin, marami kasi ngayon, mas mura yung lupa kasi ano ang tawag doon? Hindi yung title tax declaration. Ayun, tax deck lang ang hawak. Yun ba okay lang? Nako, sa akin talaga ay hindi ako bibili ng tax deck lang, no? Kasi hindi yun katibayan ng pagmamay-ari, no? Ang sinasabi lang yan ay nagbayad ka ng buwis doon sa property na yan. Pero kahit sino naman pwedeng magbayad ng buwis para sa isang property. Ang tunay na katibayan talaga ng pagmamay-ari ng lupa ay ang land title. So, ganun na lang po, make sure. Okay, kung hindi investment ang hanap or yung kung gusto naman magsimula ng negosyo, ayan, makumuha ng advisable ba itong kumuha mag-franchise? Ano ba yung mga industry na patok? Ano ba yung mabibigay mong tip para mapalago, maging negosyo ang isang, yung naipon na pera? Okay. So, sa akin talaga, no, maganda na tayo ay pumasok sa franchise, pero siguraduhin natin na yung franchise holder ay mayroon ng track record at maayos yung kanyang produkto o serbisyo na ibinibigay. So, una yan. Ang mga industriya na pwede nating pasukan in terms of franchise, sa akin ay ang pagkain, hindi naman talaga kasi tumitigil ang mga Pilipinong kumain eh. So, tumingin tayo ng mga franchise na pwede nating dalhin sa lugar natin na magko-complement doon sa mga existing na. Huwag tayong kukuha ng mga franchise na kukumpetensya, no, sa ibang sa parehong produkto. For example, 'di ba may kunwari mga lechon manok, tapos kukuha ka rin ng franchise ng lechon manok, o kaya bubble tea. Actually, yan yung sikat ngayon, no? Mga bubble tea, boba tea, tapos magpa-franchise ka rin ng boba tea. Gaya-gaya. So, wag tayong kukuha ng mga franchise na lalabas tayo ay gaya-gaya. Dapat aralin natin ano ba yung magko-complement na produkto doon sa lugar natin. Ano yung wala pa? Ano yung pangangailangan pa? So, pwedeng pagkain yan. Pero ang isa na nakikita ko din na pwedeng maging patok ngayong 2024 na negosyo o kaya franchise, something that has to do with repairs. Yung mga mga inaayos, no? Kasi ang taas ng inflation ngayon eh. At imbes na bumili ng bagong bag, for example, ay ipapagawa ko na lang muna yung bag ko o yung sapatos ko, ipapagawa ko na lang muna. So, yun, mga repair shop, pwede rin nating pasukin yan.
Okay, maliban doon sa puhunan, bukod sa puhunan, meron ka na yan di ba? Pero ano pa yung kailangan mong i-consider? Paano mo masasabi na handa ka na talaga sa mga ganitong klaseng investment, Prof? Oo. So, ang unang-una talaga is kailangan mong magkaroon ng karagdagang kaalaman sa kung ano man yung pinapasok mong negosyo o kaya investment. Hindi po pwede yung naglagay ka na ng pera mo, hindi mo pala alam kung ano yung terms and condition ng pinapasok mo. No? Kasi marami akong ganyan na parang, sir, nakapagbigay na ako ng ganitong amount kaso hindi ko pala alam na ito pala yung terms and conditions niya. No? Nakapag-withdraw ko pala ay kalahati lang ang makukuha ko. So dapat binabasa natin yung tinatawag na fine prints, no? Yung mga maliliit na letra doon sa pinapasok natin na negosyo o kaya na investment. Tapos, bago din tayo mag-invest, ang matibay kasi na pundasyon sa paghawak ng pera ay ang pagkakaroon ng emergency savings. Sa totoo lang, ito yung aking ginagamit na sukatan kung ikaw ay handa ng mag-invest. Kasi kung wala ka pang emergency savings, para sa akin, hindi ka pa talaga handang mag-invest. Kasi yun ang pundasyon natin sa pagpapalago ng ating pera. Tapos, uunahin muna natin ang ating mga government programs, no? Yan ang siguraduhin natin, naka-maximum na tayo sa ating SSS contributions, may pag-ibig tayo, may PhilHealth tayo, bago pa tayo mag-isip ng ibang investments. Kasi dito lang, yung pag-ibig alone and SSS, mga kapatid, kung mag-research lang tayo mabuti, meron po sila, katulad ng mga nabanggit nyo. Bago yung sa SSS, parang MP2 nila to ng pag-ibig di po ba, Prof? Oo. Yes, oo. Yung WIS Plus ng SSS, parang yan yung pag-ibig MP2. Oo. Tignan nyo po, i-check nyo po yan sa kanilang website. Napakaganda po yan na investment. Napag-usapan na natin yan dito, pero gawin po natin ulit, iimbitahan po natin ulit ang SSS at Pag-ibig para mas ma-explain po sa inyo yan ng mabuti. Okay, yung sabi mo nga, magiging handa ka lang kung talagang may emergency savings ka. Pag sinabi nating emergency savings, Professor, may particular na amount ba yan na unless you have emergency savings of 500,000 pesos or 100,000 pesos, huwag ka muna mag-invest ng kung ano-ano, or katumbas ba yan ng yung sinasabi nila na dapat may at least 6 months ba or 1 year na ma-afford mo na walang trabaho at mayroon kang savings na nakalaan dyan? Yes, oo. So ako ang ginagamit ko ay 9 months equivalent ng expenses mo. Yan yung iyong target na emergency savings. 9 months. Kung mas matipid ka, mas kakaunti yung emergency savings na kakailanganin mo kasi kaunti lang yung kailangan mo sakaling mawalan ka ng trabaho ay kaya mo namang pagkasyahin yun, no? So, yun, 9 months na equivalent ng expenses for the emergency savings. At yung time span na pag-iipunan natin yan, usually nakikita ko siya ng 18 months to 3 years, no? So, 1.5 years to 3 years, yaan yung panahon na ginugugol para mabuo yung emergency savings. Prof, eto tanong. Kung talagang wala ka talagang kwenta sa pag-manage ng finances, no? Tapos ikaw ay isang individual, nasa middle income yung kinikita mo, no? Tama ka. Pero talagang waldas, pero alam mo, pwede, may pag-asa. Meron bang mga ganong expert or services na hindi ka matatakbuhan pero ipagkakatiwala mo na tulungan mo nga ako, ito lahat ang ko, ito yung pumapasok na pera, ito yung utang ko, ito yung mga gusto kong pero ikaw nang bahala, bibigyan mo na lang ako ng certain amount na yung panggastos ko para lang magkaroon muna ng a good start, para lang magkaroon ng direksyon yung itong financial goal na ito. Oo. Actually, dito sa Pilipinas, hindi kasing develop yung ating pagbibigay ng financial advice. Kasi dito sa Pilipinas, pag sinabing financial advisor ka, ang equivalent niyan ay nagbebenta ng insurance. Oo.
Oo, so hindi talaga siya yon, no? Parang wealth manager or, 'di ba? Wealth manager, yung mga ganon. Oo. May mga ganun siya na po pwede, pero higher income yung kakailanganin to be able to get those services. Ang mas practical na pwede mong gawin ay maraming mga trainings na po pwede mong attendan at doon sa mga trainings na yon, usually makakakilala ka ng mga tao na nakaranas na o paano ba bumili ng insurance, paano ba mag-invest ng ganito. So doon mo na nabubuo yung iyong network para may katulong ka sa paghawak ng iyong pera. So that's one way of looking at it. So i-plug ko na rin, meron kaming webinars for 2024. Please. Oo. So for 2024, meron kaming mga webinars at ito actually po pwede ninyo siyang makuha for free. Ang ginawa namin dito, Cheryl, ay magbabayad ka muna, pero pag nakompleto mo lahat ng mga courses natin na yan, at pwede kang pumili, 3, 6, or 12 courses ang kukunin mo. Pag nakompleto mo yon, naipasa mo yon, i-refund namin sa'yo yung registration fee. Oh, diba? That's nice! That's nice! Oo. Sabi ko, ewan ko na lang kung hindi pa sila maengganyo dyan. Pero kailangan kasi ng commitment Kung hindi sila maglalagay nung fee na yan, feeling ko hindi nila tatapusin. At sayang sayang yung slot na sana ay maibigay doon sa talagang may mga gusto, 'di ba? Syempre limited slots lang 'yan But at the same time, 'di ba? Challenge mo sa sarili mo na matapos mo 'yon and challenge nyo rin na na matapos nung kukuha nung kurso. Yes, oo. So, ang nangyayari diyan kasi we did it ginawa namin ito nung November at saka nung December. So, kunwari, ang training namin was about retirement planning. So, yung mga umattend dun sa webinar, magkakakilala na sila. So, sila na ngayon yung nag-uusap-usap. At ako kasi, maraming nagtatanong sa akin, Cheryl, pwede ba na mag-consult kay Sir Vince? Kaya sabi ko, hindi ko talaga. Ay, Prof! Karamihan yan. Naputol ka ng konti. Ano yung sabi mo? Yes. Pwede bang naputol ka dun sa kung pwedeng kumonsulta sa'yo? Anong sagot mo doon? Oo. Kapag one-on-one kasi medyo mahirap talaga at mas gusto ko na maramihan, grupo-grupo, At yun yung ginagawa ko ngayon. So meron akong mga ibang grupo na ang pinagkakaabalahan nila ay silang grupo magtatayo sila ng rental property. Okay, itong grupo na to, sabay-sabay silang mag-MP2 at magbabalitaan sila sa isa't isa at i-check nila yung isa't isa, naghulog ka na ba o hindi pa? Para mayroong community ng mga good influencers sa paghawak ng pera. Upuntahan na ako dito sa mga... wait! Paano doon sa mga interesado? Kailan ang webinar? Saan nila makikita? Or paano sila makakapag-register? So, punta lang sila sa vincerapisura.com/webinars. Nakalista po lahat dyan yung mga trainings natin for the whole year. At ito po ay... may registration dyan, ilalagay nyo lang naman ng inyong pangalan at email address at i-contact na kayo. May automatic forms na tayo dyan na makukuha. So, yun, vincerapisura.com/webinars para makita nila yung mga topics. May retirement planning, may real estate management, may how to boost your savings, mayroong paano pumasok sa rental property na low cost, mga ganyan yung mga topics. Ayan, mamimili po kayo ng topics. And of course, alam nyo po, i-follow nyo po, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Professor Vince. May TikTok ka na rin, I'm sure. Hindi ko pa nakita pero nagti-TikTok ka na rin. Kasi marami po kayong matututunan at napakadaling intindihin. Kasi minsan, nakaka-nosebleed pag sinabi mong financial expert. Nako, wala namang kumbaga, ima-manage na finances. Parang hindi ako pwede dyan, iniisip ng mga tao. Pero ito po, hindi. Applicable po sa lahat. At marami po kayong matututunan. Okay, that's Vince Rapisura. Ayan po. Hanapin nyo lang yan, i-search nyo lang yan. I'm sure makakarating na po kayo sa website, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook ni Professor Vince.
Maraming salamat, Cheryl, ha. Pero actually, umiiwas na nga rin ako sa term na financial expert kasi ako yung nape-pressure, di ba? Alam mo ba lahat? Kaya, nag-isip kami ng mga kaibigan ko na mga nasa advertising sa Ateneo at UP, at we came up with, ang branding ko na ngayon ay Financial Guru. Ayun, yan. Financial Guru. Oo. Yan. Ayan, ang ating Financial Guru. Ayan, yun na. Sa susunod na pagbabalik mo dito sa ating programa, in-house Financial Guru. Aangkinin na kita, ha? Sinabi ko na in-house. Why not? Okay lang sa akin yan. Ayan po. Prof, bago tayo magpaalam, basahin ko yung ilan sa mga message po ng ating netizens. Si Christine Sarez, financial goal niya ngayon ay hindi na magpautang ng mga tinda niya. Nalulugi po ako dahil sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Tama yan. O maging firm ka, ha, wag malambot ang puso. Ayan, si Martin Quizon, ang goal ko ay magtipid para hindi rin hirap at iwasan ang bisyong hindi mahalaga. Yon alone, if you give up your vices, bawasan, dun pa lang makakakuha ka na ng savings. Oo nga naman. Si Eileen Domingo, magkaroon ng maliit na negosyo sa 2024. Si Rosalina Dalangin, paano po ako makaipon? 1,700 po ang sahod ko sa isang linggo. Solo parent po ako. 4 ang anak ko. Lahat nag-aaral. May anak pa po akong nagme-maintenance na PWD. Ay, Rosalina, parang malaking challenge. Pero, nga, Prof, maggawa nga po tayo ng episode na yung ganon, yung mga ganitong sitwasyon, diba? And hindi lamang pilitin nating ipagkasya yung 1,700, but also we will guide you sa ang mga ahensya ng pamahalaan ang pwede ding makatulong sa inyo yung mga ganitong sitwasyon. Di po ba? Kasi, sometimes akala natin wala, pero marami rin po tayong tulong na makukuha din sa different government agencies. Basta alam lang po natin kung ano-ano ito. Prof, yun ang ating assignment next time, ha? Yes, gusto ko yan. I will research. Inutusan si Prof. Ayan. Si Albert de los Santos, mahirap mag-ipon dito sa Pilipinas. Maraming online shopping, online selling. Iwas social media para iwas gastos. Alam mo, maganda rin yan. Kung dati, weekly or every night, online shopping ka, bawasan mo. Makakatipid na rin po kayo noon. Ay, OT na pala tayo. Prof, 5:01 na pala. Nawala sa isip ko, napasarap tayo. But, Wilma Caraig, Elviro Pablo, Janet Papa Arceo, maraming salamat. And shout out, Christine Sares, pa-shout out daw. May mga utang sa akin. Na-block na ako sa FB. In-unfriend na daw siya. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Yan ang shout out sa inyo ni Christine Sares. Grabe. Ayan. Prof, napasarap tayo. OT na. But maraming salamat. When you get back, bisita ka sa amin dito sa studio, ha? Of course, yes. It's a date. Alright. Maraming salamat. Yan po ang ating financial guru. Ayan, Vince Rapesura. At mga kapatid, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode today. Diyan po nagtatapos ang 1 oras ng tanungan at sagutan. Bukas, usapang kalusugan naman po tayo at syempre katuwang po natin ang MX3. Ang ating topic ay quality of life at mga paraan kung paano ito mai-improve. Magsama-sama tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!